Sa video ito, ipapakita ko lang sa inyo kung bakit mas magandang gumamit ng Broom 2 router na pampares or pang safety ng Starlink router natin. So, ito yung mga features na pwede natin gamitin pag yung Broom 2 yung router na ginagamit natin pang protection sa Starlink. So, number one dito, yung magbablock siya ng torrent, magbablock din siya ng porn, tapos meron siyang anti-DDoS, meron siyang anti-ISP detect, anti-hack, may limit, nagli-limit din siya ng speed, nag-prevent siya ng bandwidth throttling via WireGuard VPN, meron siyang buffer bloat feature, meron siyang pwede rin siyang gamiting PPOE server, meron siyang file sharing features, meron din siyang DLNA, which is ito yung ginagamit sa movie sharing, meron din siyang cloud management, meron din siyang mobile app. So, itong lahat ng features, ipapakita ko to isa-isa. So, dito muna tayo sa website nila, which is itong gl-inet.com products. So, ito yung pinaka-physical na picture ng Broom 2. So, kung makikita nyo dito sa picture, ano lang siya, napakasimple nung Broom 2. Tsaka maliit lang siya. In fact, dalawa lang yung port niya. Meron siyang LAN, meron din siyang one port. So, ang pinakamagandang feature talaga nitong Broom 2 is ginagamit siya as VPN gateway. So, siya, lightweight lang siya tapos powerful. So, yung operating system pala nito is OpenWRT version 21.02. So, yung OpenWRT, yan, Linux operating system yan. So, yung Linux na operating system kasi, medyo siya, flexible. Yung VPN pala dito na pwedeng i-install is OpenVPN tsaka WireGuard. Pero sa video ko na to, hindi ko ipapakita yung pag-install ng OpenVPN. Yung WireGuard lang kasi yun yung na-set up ko na. Tsaka yung dalawang VPN, kung i-compare mo sila sa speed pa lang, mas lamang talaga yung WireGuard. Tapos itong OpenVPN, sobrang luma na kasi itong OpenVPN na to. So, hindi na siya masyadong, kumbaga hindi na siya masyadong ginagamit dahil may bayad din yung license niya. So, ito yung parang isa sa setup na pwedeng gamitin sa Broom 2. So, meron silang mga commercial VPNs na pwede mong i-integrate sa router na to. So, ito yung mga features na nagustuhan ko sa Broom 2 na wala sa ibang router. Like, for example, itong VPN client server, wala to sa ibang router. Wala silang Tor anonymity. Wala rin silang AdGuard Home. Wala sila nitong SD-WAN. Tapos, maganda rin siya kasi yung memory niya, 1 gigabit na. Tapos, meron din siyang internal storage na 8 gig. So, kung mag-install ka man ng mga applications or plugins nito, hindi ka mabibitin. So, pasok naman tayo dun sa portal niya. Ito yung pinaka-default IP address niya, 192.168.8.1. So, pasok lang tayo dito. So, makikita nyo dito, naka-enable yung AdGuard ko, naka-enable din yung VPN. So, nakikita rin niya dito yung online clients. So, sa VPN naman, makikita mo rin dito yung nilagay ko na WireGuard.
Tapos OpenVPN, wala akong nilagay na config file. So makikita mo sa WireGuard, dalawa yung pinakasikat, yung Asair VPN tsaka Molvad. Pero since meron akong existing na WireGuard server na nasa cloud, nag-create na lang ako ng nag-add ako ng configuration file, which is ito. Ito yung configuration file ko. Yan lang yung kailangan. Tapos once meron ka ng configuration file, pwede mo na siyang i-stop stop or play. So, itong Broom 2, hindi siya WireGuard server. Ano lang, WireGuard client lang yung in-install ko. Tapos yung Tor naman, hindi ko in-enable muna kasi hindi naman siya fit doon sa paggamitan ko. Sa applications, may mga plugins, meron siyang itong Good Cloud. Ito yung, halimbawa kung i-manage mo siya via cloud. So, kailangan mo i-enable itong mga to. Tapos, meron din siyang network storage. Itong network storage, pag halimbawa gusto mo mag-share ng mga files, pwede mong enable itong mga to. Tapos, DLNA, kung halimbawa gusto mo mag-share ng mga movies. So, kung makikita mo dito sa picture, meron siyang USB 3.0. So, pwede ka maglagay dito ng USB na hard drive, external USB hard drive. Tapos, andun yung mga movies mo. Tapos, i-enable mo lang tong DLNA. Pwede ka na mag-share ng movies. Tapos, ito yung pinakamaganda, yung AdGuard. Kasi pwede siyang mag-block ng mga malware, mga phishing sites, yung adult websites. Pwede siyang i-block dito. So, pupuntahan mo lang tong settings. Tapos, ayan, makikita mo na kaagad yung kung ano yung mga DNS queries niya. Tapos, yung mga block na parang websites. So, pagdating mo dito sa AdGuard homepage, ito yung makikita mo. So, pwede mo siyang enable gamit nitong button na to. I-slide mo lang pa right. Tapos, gusto mo naman makita yung settings page ng AdGuard, i-click mo to, ito yung lalabas. So, ito yung dashboard niya. Same lang siya dun sa kanina. Ito. So, pero mas detailed yung nandito sa parang pinaka admin page niya. So, dito ko rin ginawa yung parang custom filtering rules for torrent tsaka porn. So, kung halimbawa magse-search ako dito ng torrent. So, pag-click ko pa lang nito, block na kaagad siya. Ano pa tayo ng iba? Ito block din. Saan pa ba? Ito, qTorrent, block din siya. So, kung magse-search naman ako ng mga porn, so ito, try natin. Yan, naka-block din siya. Ito, hindi ko alam kung napapasok siya. Pero, hindi pa siguro to nasama sa filtering. Ano pa ba ito? Yan, block din siya. Ayan, so yung yung example ko kanina na itong website na to, pag-click ko kanina, nag-appear yung website. So, nilagay ko siya sa parang filtering rules. Pag-click ko ulit nito, hindi na siya nag-load. So, yan yung sample na, like for example, kung may makita kayo na porn na na-access pa, pwede nyo siyang i-block. So, meron pang mga websites na pabago-bago kasi itong mga to, pero pwede mong i-block.
So kanina, sinubukan natin i-block tong fusuq.com. So lumalabas pa rin siya. Pero pag click mo ng video, naka-block na siya. Kasi wala na siya sa cache. So naka-block na siya. So ang trick lang nitong sa mga porn sites, pag hindi siya nabablock ng AdGuard, sa firewall mo na siya idadaan. Bablock mo na siya sa firewall, which is kanina yun yung ginawa ko kanina. So tapos na tayo sa AdGuard. Dito naman tayo sa parental control. Pwede ka rin mag-block dito gamit tong parental control. Gagawa ka lang ng mga group test dito. Tapos meron din siyang features na pwede mong integrate yung zero tier. So sa configuration ko, hindi ko muna siya in-enable kasi wala akong zero tier na account. Pero itong tail scale, meron akong account nito. So inad ko siya sa tail scale account ko. So makita mo may IP siya. Tapos pagpunta ko dito sa tailscale.com, naka-online naman siya, connected. So kung nag-install ka rin ng Tailscale sa computer mo, pwede na sila magkita gamit nitong IP na to. Okay, so tapos na tayo dito sa applications. Dito naman tayo sa network. Kung makikita nyo, may firewall siya dito. Pero limited lang yung options niya sa firewall tab. Tapos meron din siyang multi-one. Pwede siyang gamitin repeater, tethering. Meron din siyang LAN. Ito yung mga LAN settings, DNS, network mode. So naka-router mode siya ngayon. IPv6, hindi siya naka-enable. MAC address, drop-in gateway, IGMP snooping. So ito more on security. Tapos ito network acceleration para mas mabilis yung pag-forward ng packets. So bibilis din yung internet mo kung meron kang network acceleration. NAT. Then sa settings, may mga dito overview. Makikita dito yung CPU, average load, memory usage, tapos yung internal storage. Pwede mo ring upgrade yung firmware niya. Tapos pwede ka rin mag-schedule ng mga scheduled task. Like pwede mo siyang i-reboot at a certain time. Time zone. So sa Asia, Singapore tayo. Logs, security. Ito, mag-change ka ng password mo dito. Yung admin password mo, pwede mo i-change dito. Tapos kung gusto mo naman na balik sa dating firmware, pwede mo siyang i-delete. Delete all and reboot. Tapos advanced settings. So pwede ka rin mag-login dito sa advanced settings sa Lucy. So after nitong Lucy, yung sa system settings, pwede nating ipakita yung anti-ISP detect. So, kumbaga, sa ngayon, nakakonect ako sa router ko na Xiaomi D4B05G. Tapos yung Xiaomi D4B05G naman nakakonect sa Starlink router. So, punta tayo dito sa ito. So, ito yung mobile phone ko.
Naka-screencast siya. Try natin. Okay. So, try natin pumunta sa Starlink application. Medyo mabagal lang yung yung screencast pero ano naman nakikita naman siya dito. So, lipat ako dito sa isa kong Starlink. So, kung nakikita nyo dito online siya, merong nako-connect na Redmi Pad SE. So, ito yung isa kong yung isa kong tablet. So, sa ngayon, makikita nyo pa dito yung settings ng router saka yung Starlink na dish. So, kung halimbawa mag-install yung client nyo nung Starlink na application, pwede nyo i-reboot or i-stow yung dish mo or pwede rin niyang i-reboot yung router nyo. So, since meron tayong Broom 2, napiprevent niya tong access dito sa router tsaka sa Starlink dish. So, sa ngayon kasi nakalagin yung account ko. Kaya, ano siya, nakikita. Pero pag halimbawa i-out ko to, mapapansin nyo, disconnected na siya. So, kung itatry nyo i-open tong settings, hindi na siya makikita. Ibig sabihin, hindi na siya pwedeng i-stow or i-reboot yung router tsaka Starlink. So, ito yung settings ng anti-hack, anti-stow, anti-reboot. So, kung ibabalik ko siya na i-login, makikita ko ulit yan. So, ngayon, nakalagin ulit ako. Kung titingnan nyo, meron ulit siyang settings dito. Pwede ka ulit mag-reboot ng router. Tapos, pwede mo ring i-stow yung Starlink dish or i-reboot mo yung Starlink dish. So, ibig sabihin, tayo lang talaga yung may control ng Starlink network natin. Basta meron tayong Broom 2. Okay, so i-close muna natin to. Punta tayo dito sa notes. So, itong prevent bandwidth throttling via WireGuard VPN. So, ito naman, punta tayo dito sa admin. So, kung makikita nyo dito, meron tayong VPN, WireGuard client. So, kung titingnan nyo, meron siyang WireGuard na nakakonfigure. So, kung titingnan nyo dito, tayo ng speed test. So, sa speed test, kung titingnan nyo yung speed test, instead ng Starlink yung nakalagay dito na pangalan, yung provider, ano siya, Vulture. So, ibig sabihin, nakakonect siya sa WireGuard VPN. So, kung i-speed test mo siya, hindi naman siya ganun ka mabagal kasi ano naman siya, dumaan talaga siya ng VPN. Pero, ang kagandahan nito, kung dumaan ka sa VPN, may mga websites na mabilis mag-load
kasi hindi siya naka-bandwidth throttle. Tsaka ano rin, baka iba kayong pinaka-website na yun, mas malapit siya sa VPN server mo. Like for example, kung VPN server mo nasa Singapore, tapos yung server naman ng YouTube nasa Singapore din. So pag stream mo nung VPN YouTube, mas mabilis na siya. Like for example, ito, YouTube. So kung halimbawa, magta-try ako ng ito. Medyo mahina yung nasa screen pero mm, medyo mahina. Okay, so i-try natin i-play. And mabilis lang siya. Medyo mahina lang yung screencasting pero dito sa mobile phone ko mabilis siya mag-change. And pati yung mga advertisement mabilis din. Okay, so i-close muna natin to. Tapos dito rin sa admin panel, meron ding ano dito, parang settings na kakaiba. Like itong pinaka VPN policy na pwede mo siyang gamitin based on the target domain. Like for example, ang ginawa ko, dinefine ko dito kung ano lang yung pwedeng dumaan sa VPN server. So like gaya ng pinakita ko kanina sa uh, speed test yung nilagay ko dito. So lumabas na ano, parang dumaan siya sa VPN server ko na naka-host sa Vulture. So kaya Vulture yung nakita doon. Tapos nilagay ko rin yung YouTube dito para yung YouTube dadaan na siya mismo sa pinaka VPN server ko. So may options din siya dito na pwede mong gamitin yung VPN or pwede mo rin gamitin na ano, do not use VPN. Like for example, do not use VPN on YouTube, do not use VPN on speed test. So ito yung pipiliin mo. Tapos i-click mo lang tong apply. Okay, so ika-cancel ko lang muna to. Tapos balik tayo dito sa notes ko. So tapos na tayo dito. So ang ipapakita ko naman ngayon yung buffer bloat. So ano yung buffer bloat? Buffer bloat. So ito. Ang ibig sabihin ng buffer bloat, kung halimbawa uh, merong nagvi-video or audio calls, kumbaga ano, affected siya lalo na pag ano may nagda-download. Ito yung reason, yung buffer bloat. So para malaman mo kung maganda yung router mo, iti-test mo siya dito. Like ito may mga sample sila na parang mga best routers for mitigating buffer bloat. So ito gumagamit din ako nitong Ubiquiti Edge router. So ito, pwede nating i-test dito yung Room 2 kung papasa ba siya dito sa ano, sa buffer bloat test. So yan, nagwa-warm up siya. So tinitingnan niya yung ano, yung parang nagte-test siya dito yung latency ng network while running a download speed test and an upload speed test.
So dito pa lang malalaman mo na kaagad na okay ba yung router mo or may problema. Kasi ano 'to, may scoring din 'tong buffer bloat, eh. Oo, 'yan antayin lang natin na matapos. So 'yun, puwede niyong tingnan dito kung ano yung mga reason or nakaka-affect ba yung buffer bloat sa gaming, nakaka-affect ba yung buffer bloat sa video calls. So dito mo makikita 'yun. And nagte-testing siya ng ano, upload tsaka download. So sa ngayon, ano siya, nasa upload siya ngayon nagte-test. So since Starlink yung gamit ko, hindi talaga siya gano'n kataas yung upload. Kumbaga may latency pa rin siya. So yan, kung titingnan nyo dito, yung buffer bloat niya, since ano siya, medyo nasa gabi na kasi tayo nagre-record, medyo ano talaga, mababa yung ah, ano niya, score. Pero kung itatry ko na ilipat sa PLDT ano ko, PLDT internet ko, ano siya, pasado, pasado 'to kung ililipat ko siya sa PLDT. So ayan, okay, sige. Okay, so ang next ko naman na ipapakita yung PPPoE server. So lalagin lang tayo dito sa Lucy. Tapos dito tayo sa services. Ito yung ano, PPPoE server. So ito yung pinaka ano niya, user interface. Tapos kung halimbawa gusto niyo mag-add ng user, pwede niyo i-add dito. So mag-add lang kayo ng ano dito, like for example, ganyan. Tapos lalagyan mo siya ng expiry. Yan. Tapos, ayan. So, na-create naman siya. So, kung titingnan mo, ito yung ano ko, ito yung router ko. So, ita-try natin na gamitin yung PPEoE server. So, kung titingnan nyo dito, naka-net, dito tayo sa network settings. Sa ngayon, naka ano siya, naka-DHCP yung connection niya. So, ito, ililipat ko lang to dito. PPO, PPPoE. Tapos, yung create ko kanina, apply. Yan. So, titingnan mo dito, lalabas dito yung name. Hindi pa siya tapos. Pero, ano na siya, nakakonect siya. Binigyan din siya ng IP, meron siyang subnet mask. Ibig sabihin gumana yung ano, ibig sabihin gumana yung PPoE server. So, yan, ibalik ko lang sa ano, HCP. Okay, so connected siya. So, yung kasunod naman nito, file sharing features DLNA. So, ito. Dito lang to sa applications. Tapos, itong network storage. So, gaya nung na-mention ko, ah, kailangan mo lang tong i-enable tong mga to. Kung halimbawa gusto mo siyang gawing file sharing na device na router. Tapos, pag halimbawa may isi-share naman kayo ng mga movies, kailangan yung i-enable tong ano, DLNA. Tapos, i-click mo lang tong
to. Ito, apply. Tapos, gagawa ka rin ng ano dito, shared folders, kung meron kang external hard drive. Tapos, ito, ito yung mga, kung mag-add ka ng users dito para maka-access dito sa file share. Okay. Yung next naman natin na feature, cloud management. So, si GLINet, meron siyang sariling ah, cloud. So, good cloud yung tawag ito. So, ito yung pinaka, ano niya, link. So, ito naman, dapat i-enable mo yung good cloud. Ito mga to. Tapos, kailangan mo nung ano, itong device ID, device MAC, tsaka yung serial number. Tapos kung saan ka kukonek na data server. Tingnan natin kung naka-login. Medyo mabagal to minsan. Pero once naka-connect ka naman, login lang natin. So, login natin. So, kung marami kang Broom 2 or ibang GLINet routers, pwede mong i-set up yung parang access nila dito sa Good Cloud na portal. So, kung titingnan mo dito, dalawa yung device ko na naka-enroll sa account ko. Medyo mabagal nga lang siya, pero ano lang, minsan ano, mabilis, minsan mabagal. Same lang din sa ibang mga cloud, cloud hosted na servers or cloud hosted na monitoring tools. Meron, may time din talaga na nagbabagal, lalo na pag marami na yung gumagamit sa internet. Antayin lang natin. Okay. Medyo mabagal siya ngayon. Try natin i-refresh. Ayan. So, try natin to. Medyo mabagal talaga. So, meron din tong ano, yung isang features niya na meron siyang mobile app sa GLINet. So, pwede kong i-ano dito, demo. Yan. Start ko lang to ano, mirroring. Okay na siguro to. Meron siya ng app. Dito mo tuloy ah. Okay naman yung internet ko. Naka-up naman siya. Ayan. So, nag-load na yung Good Cloud. So, kung i-click mo tong ano, Room 2, ayan, makikita mo dito yung mga information na importante.
tayo dito. Nag-load tong isa. Mirror. Mali. Mirror. Saan yung mirror? Okay. Yan. So, meron ding application dito si GLINet. Ito, GLINet. Okay. So, yung data server region niya, nasa Asia Pacific. Ayan, so nakikita rin dito yung router. Tingin ko medyo mahina lang siguro ngayon yung yung Starlink. Kaya mabagal siya. Tingnan natin yung isa. Yan. So, ito yung Good Cloud. So, pwede mo ring i-open to para mapasok mo yung user interface ni Broom 2. Dito natin. Load siya. So, yung mirroring pala natin, nag-load na. So, ito yung Broom 2. Meron din akong isang router dito, yung SFT 1200, yung may Wi-Fi. Tingnan natin, lipat. So, nagko-conflict siguro to kasi nag-access ako sa cloud. At the same time, nag-access din ako dito sa kabila. So, ayan, itatry ko na lang muna to. Close ko muna tong Good Cloud. Yun. Since hindi ko napakita yung Good Cloud na link tsaka yung GLINet na application na nag-load talaga siya successfully, i-ano ko na lang siguro, i-open ko ulit sa ibang videos na gagawin ko. Pero so far, napakita ko na yung yung parang cloud management tsaka yung mobile app ni GLINet. Tapos ito pala yung link niya. Kung gusto nyong tingnan yung pinaka-router, kung ano yung mga ano pa niya, applications or mga kaya pa niyang gawin. Ayun, thank you for watching.